Lawa, kasing hugis ng korona, pinaglakbayan ng mga Pinoy at mga turista galing sa ibang bansa. Ang 4 kilometrong paglalakad at pag-akyat ng mga mabaluktot na daan na matatagpuan lamang dito sa bayan ng Mindanao, sa lungsod ng South Cotabato, ang misteryosong lawa na tinatawag itong Lake Holon. Ating subaybayan ang buhay ng isang mountaineer. Madaling araw kaming bumiyahe galing Davao patungo sa aming destinasyon. Pagkalipas ng 4 na oras, nakarating na kami sa lungsod ng South Cotabato. At makikita dito ang napakagandang sunrise na sumalubong sa amin. Makalipas ng 2 oras, nakarating na kami sa Sala Cafe Receiving Center. Kasama namin ang full-time public teacher at mountaineer na si Sir Arfel John Bilbao. I was still very young. I started climbing at the age of 13. So ako ang Alpha Mountain kay Mount Matuto, mamay duol sa balay. So giban ako sa magulang para sugtan siya sa amuang nanay ng Osaka para kaming duwa. So bugat yang leverage. So kato, and from there the rest was history na dayon. So, ayaw maglampas. Bago sumabak sa hiking, nag-orient muna kami at nanalangin para sa ligtas na paglalakbay. May halong kaba at sabik ang aking naranasan sa umpisa sa pag-akyat ng Mount Parker. Nakakamanghang tingnan ang mga taong nagsilbing porters na kumakarga sa aming mga gamit sakay ng isang kabayo. Most student or some of my friends would ask me, what is the satisfaction? I cannot really explain it. I simply told them, why not come and join me para masinati po ninyo akong masinati, because words could not really explain anything with regards to why I am doing mountaineering. Sa aming paglalakbay, di akalaing may mga taong nakatira dito, mga batang naglalaro sa labas, dito sa Sitio Nabol. Patuloy pa rin kaming naglalakad patungong Station 1. Di na kinaya ng isa naming kasamahan, kaya't sumakay na lang siya ng kabayo. Huminto muna kami dito sa Guno Kemphi, Tiboli Delicacies, kung saan nagpahinga muna kami at tinikman ang kanilang sari-saring kamote saging. So dapat i-prepare before mag-hiking. Of course, imong kaugalingon. Para sa ko, secondary lang ng mga gamit. No, ngani, hiking shoes. Because I started mountaineering, wala mo ko'y gamit. No? Readiness of the self, yun. Patungo na kami sa Station 1, kung saan matatagpuan ang Century Tree. Nakakamanghang tingnan ang humigit 100 siglo na puno. Pagkatapos ng Station 1, patungo na kami sa Station 2, na kung saan matatagpuan namin ang Lemlag Jungle. Sa baba pa? Habang kami ay naglalakbay, may nakasalubong kaming mga manlalakbay din na pauwi na galing sa aming papuntang destinasyon. Di akalaing may ganitong kalaking orchid na aming nadiskubre habang kami ay naglalakbay. Huminto muna kami para tingnan ito.
I was influenced ako ang igsuon, no? Kung nakita niyo ako ang tato dere, may ako ang igsuon nga namatay na. So nisugod ra gyud to nga giuban ko niya para sugtan siya siyang sa humang mama. And then so nakita po na ako nga lahi ra man gud ang happiness nga ihatag sa kabukiran. Habang kami ay naglalakbay, pahirap ng pahirap ang daan na aming nasalubungan. Actually, hanga kay siya. Murag maputol akong ginhawa. Dili jud ay lalim mahimong kuan, mountaineer. Mahimong trekker kay grabe. Pero labi na kung dili kasi ito sa dalan. May nalan ako itungkod. Kung wala pa, feeling ako naligid na ako balik. Of course, no body source, no diri silang lapalapa. For example, kung bugat imong bag, diri, no, back pains. So ang pinaka-common jud diri. Ang aftermath ana dili pa, for example, you were able to hike na major climb, that's 10 hours a day. Dili pa nimo ma-feel the next day. The first 2 days ana, on the third day dira gid mo ma-feel ang hapak ana. Pagdaan ng 3 kilometro, narating na namin ang Lemlag Jungle. Nagpahinga muna kami unti para sa aming susunod naming lakbayin, ang Station 3. Hindi mo maintindihan ang takbo rito ng panahon. Biglang uminit, bigla ding makulimlim. Let's do mountaineering in order for you to once again reconnect with the nature that's lost its origin within us. Sa pagpatuloy naming paglalakbay, isa sa aming kasama sumuko na ang kanyang trek shoes. Pero tuloy pa rin sa laban. Laban lang, ma'am! Chinelas. Go, Chinelas Gaming! Tapos doon na po yung lake. Sa station 3 ah. Sa lake, let's go! Ito kung chinelas, pang trek man to. Ako magagtiil! Kana na yung gisod yung chinelas. Diri na ako. Pagkaraan ng ilang kilometro, narating na namin ang Station 3, kung saan nagpahinga muna ulit kami. Pagkatapos ay sumabak ulit sa laban patungong sa Labiaan View Deck. Ako pinaka-memorable ng hiking, of course, itong kauban ako ang anak, when he conquered Mount Apo when he was 6. Ito marag, ako ang self-realization ato po, it's not about him conquering Mount Apo, it's about him dealing with himself, how to brag about to kay nasaka na magud niya. It's not a simple feat. And then I simply told him nga nak, dili to nga kay pahinambog nimo, swerte lang gyud ka kasi tatay nimo nagasakag bukid. Umpisa na kaming dumaan sa napakahirap na trail papuntang sa Labiaan View Deck. Di akalaing may magandang tanawin ang naghintay para sa amin. Wow! Sa sobrang lawak, parang higupin kami pababa sa tindi nitong taas. Para maka-wide. Sa lalim na 1,432.56 meters above sea level or 4,700 feet o kasing lalim ng Wildcat Lake ng North Carolina sa USA. Other people who wants to climb the mountain, murag, because of the mainstream, they are no longer thinking about climbing. They would think mountaineering as a leisure na rin. Ana mambot pero I just hope that most of the organizers would truly impose respect and would mention to their guests that mountaineering, it's not about FB mountaineering just to brag something about social media. It's all about you try to understand the mother nature in itself, the mountain in itself, and at the same time to realize a self-discovery within you that
we truly belong in nature. Pagkatapos namin nag-enjoy sa napakagandang tanawin, bumaba na kami papuntang Station 4 sa Kutong Busaw. Dito muna kaming nagtanghalian at nagpahinga. Hindi namin sinayang ang oras, nagpatuloy kaming naglakbay patungo na sa campsite. I didn't really influence my son. No, inan ako siya. I never invited him to join me, no, in my mountaineering journey. The idea truly came from him. He simply asked me, siya, tatay, gusto kong sumama sa iyo, ganito ganyan. And then wala man ako siya no, I didn't really influence him. Actually, I discouraged him. No, I mentioned all of the negative facts about mountaineering in order for me to fully test how interested he is. And good thing, he wasn't discouraged. The more he became interested. Walang problema yan, tatay, kaya ko yan. Kaya mo na yung ganito. Sige, positive siya. Oh. Di na namin namalayan na malapit na kami sa campsite. Madami ding mga turista na bumisita dito sa Lake Holon. Maaga kaming natulog sa kalabisan ng aming paglalakad patungo dito. Bandang alas 4 ng umaga, sa kalagitnaan ng malamig na liwayway, maririnig dito ang napakagandang tinig ng mga tiboli na nagsipag-awitan. Sikat ng araw, sumakay kami ng bangka para sulitin ang lawa. Kayo. Diba? Traditionally na sakyanan, no? Ang uwong sa transportation sa ating mga Pababa, dapat ka balik dito sa puti. Outlet ito. Malayo ang dali, no? If you are going to climb the mountain, make sure that it comes from you. It doesn't come from the society, because once again, I keep on telling, mountaineering right now becomes mainstream because of social media, and that's the reason why our mountains right now are being abused, because those persons, they don't care about the surroundings, they simply care about themselves. Because I want to take pictures of that, no? I'm going to post it on my social media account. So I just hope that you're going to climb the mountain is because you want to reconnect once again with the nature, because it's lost its origin from us. And don't be self-entitled. Ang ating mundo ay puno ng yaman, bagamat ito'y dapat ingatan at pangalagaan para sa ating kinabukasan. Di biro maging isang taong bundok, dapat handa sa sarili at may determinasyon. Sa kabila ng paghirap at pagod ng pag-akyat ng bundok, ito ang mga eksena na ramdam mo ang tagumpay na walang halong pag-alinlangang lumakbay at saksihan ang napakagandang paraiso. Dito lang matatagpuan sa South Cotabato ang Lake Holon.